kaya tuloy walang tiwala sa atin ng foreign investors eh. Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila, no, na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin, no? So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya, no? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments na lahat ng bansa, pati US, ang kalaban nila dati. Tayo, katitingan, nakukuha natin foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito, pero di ba may pattern? Actually, Balik-balik. tinanong ko yan kay Senator Amy nung in-interview niya ako sa podcast niya. Ang sagot niya talaga, dahil nga daw may sakit na yung kanyang ading, hindi na nakokontrol yung mga tao. Gusto kong tanongin si Sir Lito dito. Sa tingin ba ninyo, out of control si Presidente doon sa nangyayari? Or he is totally in control kaya nangyayari yung mga pangyayari? Well, may mga issue na hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Halimbawa, yung paglipat-lipat ng pera sa budget, yung pinondo sa flood control projects na nabinbin tuloy yung mga foreign assisted projects like yung ating subway, yung tren, lahat yun. Dapat yung tren papuntang Bicol, konektado. Yung mga ganyan, nabinbin lahat yan. Hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Dahil ang nagre-release ng pondo, DBM. At hindi naman nagre-release ng pondo, maski na nasa budget ng DBM, kung walang utos ang presidente. So alam niya yung mga ganon. Nabanggit nga ni Coach Oli, yung sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero unang-unang pumirma no first impeachment si Sandro Marcos, di ba? So how will you make people believe na hands off ka dyan, wala akong pakialam dyan, independent yung Congress? Talagang lokohan ang nangyayari. Meron pa tayong isang issue, katulad sinasabi natin, yung Chinadur ka ba? Ikaw ba pro-China? Ano ba ito? Historical na naman yan. No? Kasi pagka tayo'y nakinig lang sa mga balita ngayon, malulungkot tayo kasi parang hindi tayo bumabalik sa mga napag-usapan na ng gobyerno noon pa. Kasi tayo, sumusuporta tayo sa One China policy. Panahon pa yan ng matandang Ferdinand Marcos Sr. Pati ang Amerika, ano dyan sa One China policy. So, ibig sabihin, yung mga alituntunin ng China, hindi dapat tayo parang siga din tayo, ganon. No? Hindi dapat. Laging ang policy natin, kaibigan natin lahat. Ang linaw naman sa konstitusyon yan, kaibigan natin lahat. Oh. Ngayon, halimbawa, meron tayong mga opisyal sa gobyerno na lumalabas doon. Naka-uniforme pa, di ba? Magsasalita ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng karikature. Na yung caricature, ginagawa yan, wartime propaganda yan. Hindi naman ginagawa yan sa peaceful na panahon. Bakit ka gagawa ng caricature tapos pag ginantihan ka, magagalit ka? Yun ang problema Titira ka, pag tinira ka pabalik, iiyak ka. Hindi naman pwede yun. Saka ilang beses ko nang sinabi, bakit ba tayo pumapayag na binobomba ka ng tubig, hindi ka lumalaban? Aanin natin yung bomba natin ng tubig. Siguro naman, mas masakit pa yung ginawa sa atin. Tayo ginantihan. Tumira tayo ng caricature, tinira tayo ng pabalik, nagalit tayo. Natural, magagalit tayo. Pero nung nakausap ko yung isang Chinese, kasi nagalit ako pare. Sabi ko, ba't ganyan? Tayo naman, nung panahon ng tayo ay kinocolonize ng puti. Diba? Ang tawag sa atin yan, brown brothers brown monkeys. Little brown brothers. Diba? Ang tawag naman nila sa mga Hapon, yellow. Sa mga Chinese, yellow monkeys. So, sila nag-umpisa niyan. Okay? Biglang tumira yung China media ng ganyan. Kaya, sinabi ko doon sa China media, nakakalimutan nyo na ba na tinawag din kayong ganyan? Kinausap ako nung isang Chinese, sabi niya, sa kanila daw, hindi issue ang monkey. Kasi sa kanila, that's a god. Meron silang
para sa kanila, matalino yun. Meron nga yan sa kanilang Sa Pungsoy, yung zodiac nila. zodiac nila. O, so, 12 animals, kasama monkey. sabi nga sa mas may Pero insulto. nagalit ka doon, ha? Nagalit ka doon na tinawag tayong... Oo, na parang siyempre. ano. Nag-ano kagad ako. Pero kasi ako, pag nagalit, kailangan kausapin mo, di ba? Ano bang ginawa nyo? So yun ang sinabi sa akin. Actually, sabi nga nila, dapat nga yan, buhaya yan eh. Oo, pero baka mas ma-insulto kayo. Oo. Si Senator Kiko din po nagalit dyan eh. Chismis na naman yan. Alam mo naman yan eh. Siyempre, pagka medyo makatotohanan, masakit. Di ba? De, pero Sir Lito, kayo po, anong nababasa nyo dito patungkol sa nangyayari ngayon sa China na instance na to? Itong, lalong-lalo na itong huling naganap na, ewan ko kung ano man tawag mo dun, harapan, pukpukan. Well, ano kasi yan ang hindi ko maintindihan. Marami naman nag-counterclaim sa China Sea, South China Sea na tinatawag natin, yung parte natin na West Philippine Sea. Ang Vietnam, kalaban din nila, Brunei, Indonesia, Malaysia. Pero bakit sila hindi nagkakaroon ng ganyang mga alitan, no? Na ano. Ibig ko sabihin, nadadaan sa diplomasya yan eh. Kasi ang problema sa atin, kung ano sabihin ng kano, sunod tayo ng sunod. Tingnan mo yung Ray Powell, yung... Yes. Why bother to ano? Di ba? Halatang halata mo, sinisindihan lang ang puwet natin para magalit tayo sa China, no? Ibig ko sabihin, pinag-uusapan yan, no? At nung panahon ni PRRD, parang isang beses lang yung nagkaroon ng problema, di ba? At yung mga fishermen, hindi naman hinaharang noon. Napag-uusapan yung mga ganyan. At pangalawa, kung totoo may langis sa West Philippine Sea, wala naman tayong puhunan para kunin yan langis na yan sa ilalim ng dagat. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ng maayos para imbis na tayo angkat ng langis, meron tayong mag-sharing na lang. Alam ko nung panahon ni GMA, pumayag pa nga ng China na 60-40 eh. 60 sa atin, 40 sa kanila. No, 40%. No, so, I mean, let's be practical ang ibig ko sabihin. Sa tingin niyo po, Sir Lito, no? Kasi nung mga nakaraan, okay naman eh. Hindi naman nangyayari ito. Nagkakaroon ng sigalot, pero hindi ganun kagrabe. Sa tingin niyo ba may kinalaman sa politika dahil yung dating presidente, sinasabi nila maka-China at yung ngayon, maka-Amerika? Pwede po bang ganun? Pwede. Tsaka an tayo eh. Pag inuurot tayo ng mga kano, tayo naman, sama na sama. We have to have, gaya nga sinabi ni Sen Robin, yung independent foreign policy dapat, kaibigan mo lahat. Kausapin mo lahat, no? Hindi ba rage baiting? Parang inuudyo ka na. Parang magalit eh. Kasi, ewan ko ha, may napanood akong video. Yung bangka pa natin ng... Sumugod. Parang naghahamon. I don't know kung... Ang basa ko naman doon, kasi nandun yung barko natin eh. Tapos lumapit parang yung... teritoryo natin. Lumapit yung Sayungin. China Coast Guard. So, gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel. Ang daming mapapel dito eh. Isipin mo, pagkatapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador, kinabukasan, nagpa-presko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambira. Pwede bang tumahimik ka muna? Oo. Hindi kaya, Senator, nakipag-usap yung presidente natin. Tapos yung tao mo biglang gagawa na ganun. Hindi kaya good cop, bad cop lang to? O... Sana wag ganun. Kasi hindi maganda tayo lumalabas na Di kaya may kausap. plano yan, Senator, na tumakbo, kaya mapapel? Sigurado. At ito pa, Sigurado. bakit tinahayaan ng Pangulo na magiging... Iyon ang na ganyan dapat yan? i-check. Kasi noong mga panahon na buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao na ito? Humihirit na naman ng taliwas sa sinasabi ni Pangulo. Katulad noon, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Di ba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang mga nagkiklaim doon? Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila.
Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung tayong kapitbahay, iwan. Eh di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipagnegosyo eh, pare. Para naman mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin nun. Kaya lang, Sir Lito, sa palagay ninyo, meron ba pang solusyon ito? At kayo, Sen, may solusyon pa ba itong gulo with China at in the Philippines? Alisin mo yung mapapel. Marami na mapapel, marami pa Hindi, plastic. saka, 2020. kaya lalong na galit sa atin ng China nung pinayagan yung mga EDCA bases na nakatapat sa Taiwan. Yung sa Lalo, sa Santa Ana, Cagayan, yung airport, tapos yung San Ramon ba yun, sa Isabela. Nakatapat sa kanila yun eh. Ibig sabihin, talagang pinuesto ng kanudon panlaban sa kung sakaling ang Vietnam, ang Taiwan eh, pakialaman ng China. Eh, parte naman ng China yun eh. Yun May yung one ano- China policy. Yun dapat hindi dahil lumabas dun eh. Pero Sir Lito, may karapatan ba ang Pangulo na anuhan si mapapel? Parang, uy, tama na yan, stop na yan. May kapangyarihan ba? So, siyempre. Lalong-lalo na, sir, di ba? Under siya ng DOTR. Executive yan. So ibig sabihin, sa hindi niya, kaya sa hindi niya pagsunod, binabastos niya mismo ang Pangulo. Yun ang lagi kong Or sinasabi may noon. direct di ba? Kasi, Senator, sabi nyo, kausap ng Presidente, kinabukasan, binanatan. Kinabukasan. Eh, same thing. Ano ba sabi ng Presidente? Ayaw niya sa impeachment. Pero yung anak niya bumoto. Ayaw niya sa EDCA. Ang Sagot ako dyan. Si ang patron na makakasagot dyan. Kaya tuloy walang tiwala sa atin ng foreign investors eh. Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila no, na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin. No? So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya? No? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments na lahat ng bansa, pati US, nakalaban nila dati. Tayo, katiting ang nakukuha natin foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito, pero di ba may pattern? Actually, Paano ba yun? tinanong ko yan kay Senator Amy nung in-interview niya ako sa podcast niya. Ang sagot niya talaga, dahil nga daw may sakit na yung kanyang ading, hindi na nakokontrol yung mga tao. Gusto kong tanongin si Sir Lito dito. Sa tingin ba ninyo, out of control si Presidente doon sa nangyayari? Or he is totally in control kaya nangyayari yung mga pangyayari? Well, may mga issue na hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Halimbawa, yung paglipat-lipat ng pera sa budget, yung pinondo sa flood control projects na nabinbin tuloy yung mga foreign assisted projects like yung ating subway, yung tren, lahat yun. Dapat yung tren papuntang Bicol, konektado. Yung mga ganyan, nabinbin lahat yan. Hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Dahil ang nagre-release ng pondo, DBM. At hindi naman nagre-release ng pondo, maski na nasa budget ng DBM, kung walang utos ang presidente. So alam niya yung mga ganon. Nabanggit nga ni Coach Oli, yung sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero unang-unang pumirma no first impeachment si Sandro Marcos, di ba? So how will you make people believe na hands off ka dyan, wala akong pakialam dyan, independent yung Congress? Talagang lokohan ang nangyayari. Pero baka lang ma-misinterpret ng taong bayan. Baka sinasabi na naman, kinakampihan na naman yung China. Kinukundina mo ba, Senator Robin and Sir Lito? Of course. Kinukundina nyo ba yung mga nangyayari dyan? And yung claim ba dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, naniniwala ba kayo na atin yan? Siyempre naman. Naniniwala tayo, pero hindi dahilan yan para tayo mag-away. Hindi kasi nakita naman natin nung panahon naman ni Digong, wala namang away yan. Ang kailangan natin dyan, makinabang tayo. Di ba? Yun ang kailangan natin dyan. Sabi tayo ng sabing atin yan, pero kung hindi naman tayo nakikinabang, anong klase yun? Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Senator Marcoleto, may pinakita siyang mapa, na ito yung mapa na sinasabi ng China na kanila yan. Ang gusto nating mangyari, meron din tayong maipakita na atin din yan. Ihistro natin. Oo, yun ang sinasabi niya. At least maganda nililinaw ni Senator Robin ngayon. Kasi
Ngayon, nung nag-number 1 siya sa senatorial, tapos talagang mataas din siya sa vice president, mukhang tinatarget talaga siya ngayon. Uy. Bawat sabihin niya, ay talagang nilalait ng mga Duterte haters. Diba? Lalong-lalo na itong huling... Oo, si with all due respect. Oo. Parang with all due respect nun eh. Pero wala namang respeto. Di ba? Nakakainis eh. Sino yun? Si Alam niyo- ano, yung mapapel. Naglaway kay Senator. Oo. Alam niyo- Alam ba't paboritong-paborito niya talaga si Senator Robin eh. Hindi, pinapakinggan ko yung kanilang exchange kahapon, yung si Congresswoman Jervy Luistro at si Sen Robin. Ang bilang political strategist nga, ang pasok sa isip ko, napakalayo eh. Si Sen Robin was speaking the language of the masa. At nakaka-connect siya sa taong bayan. Yun namang isa, Maleta. sinasadyang mag-English-English, kunwari, palagay ang papel niya, parang matitisod niya si Sen Robin doon sa pag-English-English niya. Wala nakikinig sa kanyang masa. Ang pinakikinggan si Sen Robin. I mean, you need to be able to communicate to your people. And the best way to do it is kung sino yung nakararami, yung masa, yun ang dapat Sir Lito, nakikipag-ano ka. since yan, di ba, nabanggit nyo na yan, yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga high society. High society, high na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ang Robin? nangyayari, lalong nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalong nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binibigay nyo, binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba, pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas. Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi isa sa mga huling, actually pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng halos lahat ng mga bunging lawyer. May isa ka pang paborito eh. Yung pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no? Oo, yun, tama. Paborito kayo ng Sir. Yung tumatakas sa kaso. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito.
Pero yung mga senador na may kaso kako na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw niyong payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yon? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron... kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sa-UDC tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sub judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press-con na yan, araw-araw na press-con na ginagawa nila, hindi ba yan Inaantay ko nga hindi pumapasok? yung spokesman ng impeachment eh. Inaantay ko nga magsalita eh. Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan. Sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Oh. Ganon? Yung, Opo, yung Attorney impeachment Tonggol? si Tungol. Oo. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko eh. Opo. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Iniisip ko na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo eh. Muntik na. Alam niyo,